So, magandang hapon po mga kabida. Very fortunate po, andito po tayo sa tahanan po ng isa po sa pinakamagaling na dating nag-iibon dito sa La Union. At sa kasalukuyan, isa po sa respetado po na konsehal ng bayan po ng Bacnotan. Walang iba po kundi si Apo Konsehal JC Panelo. Sir, Good afternoon, Apo Konsi, Sir Randy. magandang hapon. Long time no see. Long time no see, Sir Randy. Kinat ko yung kwentuhan namin kanina mga kabida kasi ang dami na niyang nilalabas na mga golden thoughts ay ang hirap pakawalan. Papakilala ko lang po ulit Press pa rin ang tawag ko sa kanya kasi siya yung leader namin noon sa pag-iibon. Siya yung LUR Lupra no? Lupra yung club niya noon. And front runner halos lahat ng mamabibigat na karera namin noon. Batanes. Tapos yung first dati na Tabaco Albay. So siya yung pasimuno. Sabi niya nga kanina, he need to set the standard. At naman sabi niya nga, kami naman sumaludo at sumunod doon sa sa sinet niya na tempo. So ngayon, mga kabida, gusto ko na ipakilala siya sa inyo kasi I believe na marami po siyang pwedeng i-share sa atin both sa larangan natin dito sa Pigeon Racing, Racing Pigeons, and sa pagmamanok, baka pwede rin siya makapag-share kasi alam ko yung ilan sa inyo marunong at nagmamanok pa din. Ayan. So, umpisa natin itong ating maiksi na kwentuhan with Apo Konsehal Panelo, Press JC. At marami akong gustong itanong sa kanya, but ililimit ko lang yan sa 5. Ayan. Sige, Press. Unang-una, gusto ko na bumati ka muna sa ating mga kabida sa YouTube at sabihin mo sa kanila kung ano ang iyong pinagkakabalahan ngayon. Hello, ako si Christopher Jesse Panelo, dating government employee from the DPWH. Started my political career as Barangay Kagawad, headed by our Kagawad President, Nico Fontanilla, and now public employee of Public employee pa rin, Municipality of Bacnotan, headed by Mayor Divine Fontanilla and Sir Francis Fontanilla. Yun po ang background ko, and a fun share from the previous years with Sir Randy na kasama ko nagtaas ng standard. I'm not saying na si Sir Randy lang, marami po kami noon na nagsama-sama to set a standard for La Union. Dahil mayayabang kami noon. Gusto rin namin na tumaas ang standard ng pag-iibon noon. So, nagtulungan kami, and we are proud. We are proud that ito na ang pigeon racing ng La Union. Nakikikompete na kung saan-saan. Diba? Tama po, Press. Tama. Thank you, Press. Press, gusto ko rin i-share mo sa kanila, ano na yung mga bloodlines na ginagamit nyo noon? Kung maalala nyo pa. Sa pigeon racing kasi, ang bloodline na baseline ko is a Vandenbroek. So, hindi naman tayo pwede na straight Vandenbroek lang. So, some friends from the south, or I say PHA, tinulungan naman ako to acquire bloodline na i-infuse. Some bloodlines came from Sir Egayap, which is the Colson, Ed Noble, yung MacArthur line niya. Stichel Bout ata yun. Oo. And then, from Sir Jaime Lim, yung Isban Bardos niya. Kung may nakakaalam sa kanya yon. And then, Sir JSO, a really good friend, Cookman. Cookman niya. So, hanggang ngayon, tumakana pa rin yan. Yun nga. Tapos, sino pa ba? Siyempre, yung babaero line, si Sir Nelson. Kilala mo pa rin talaga. Oo, kasi sila yung mga, sila talaga yung tumulong sa akin. Dahil, hindi sila yung tipo ng tao na bibigyan ka lang na para lang mapagbigyan. Actually, noong time natin, binibigyan tayo ng mga ibon kasi nga, kahit sila, gusto rin nilang matuto tayo at magkaroon ng maayos na ligada. Kasi I still believe sa saying na 50% maintenance, 45% bloodline talaga. And the 5%, siyempre, swerte na yun. Ayun. Yun naman,
I remember, Pres, na you are very close sa mga PHA players noon eh. Yes. And I think one of the reason was you are part of the anti-lambat team, ano? Yes, Oo. yes. Kaya they recognize your effort. And nakita ko yun, kaya ikaw yung nagdala ng mga PHA players sa ano, yung mga meetings natin o sa mga ano no, pag may pa-training, merong dadalo ng mga dahil sa iyo, you're the instrument bakit napalapit tayo sa kanila. Pre, siguro ano syempre nawala ka. Anong taon ka na nag-stop sa pag-iibon? Hindi ko maalala eh, pero I think Bago mag-pandemic stop ka na eh. mm, Stop ka na. hindi ko Pero maalala. ano yung mga bagay na nami-miss mo sa pag-iibon o sa pagkakalapate at pwede mo pa rin sigurong i-share sa amin yung mga wisdom mo nung during that time na ikaw nag-iibon pa. Anong unang-unang nami-miss mo sa pagkakalapate? Competition. Competition. Kasi iba yung competition natin noon. Like you as president of a certain club, competition si Philip sa LURPC, NLRPA, sila Sir Jun Orenya. Yung mga yan, yung competition natin noon kasi, what I miss most is nagko-compete tayo because we wanted to set the standard high. Mm. We are not competing for our personal, yung personalan, gano'n. Pero nagko-compete tayo sa mga ibon natin na pagalingan. Pagalingan sa karera ng ibon. And yung competition na yun, malaking bagay yun na lagi kong nami-miss. Kasi, parang, alam mo, yung nasa dugo na yung competition na every Sunday, parating na yung lilitaw yung mga pangalan natin. Tapos, a form of recognition, pero deeper meaning kasi nito is yung competition at nakakapag-produce tayo ng ibon na tumataas yung standard. Yun talaga isa kong nami-miss. And being a leader, siguro hypocrite akong sasabihin kung walang dumarating. Pero we've been a leader. Even you, Sir Randy, you've been a leader in ULAP. Pero hindi nawala ang criticism. Naman. Meron at meron yan. Pero with that criticism, yun yung nag-mold sa atin Yun yung nag-mold sa atin na maging leader pa na lalo nating pagigihan pa. Yes, ina-accept natin yung pagkakamali. And then yung pagkakamali na yun, iniipon natin yun para ma-develop at maayos natin ang isang organization. And yung pag-aayos kasi natin ng isang organization, kasama ang competition, yun yung pag-set natin ng standard noon. If I remember it right kasi, as I was saying sa'yo kanina, yung first meeting natin sa certain restaurant, sa San Fernando, it was you, Philip Cañeda, Jun Orenya, Abel, sa Agoo, I think, Jeremy, yung runner natin noon. Sino pa ba? Nakalimutan ko ng iba. Pero, yun yung start. Tulad ng sinabi ko, yung sinasabi nila na, as you have said, na ako yung, naging instrumento lang ako. Pero, ang totoo niyan is, yung samahan at yung kooperasyon natin lahat-lahat noon. Na binuo natin yun for the sake of La Union Panshare. Yun yung mga bagay-bagay na I cherish and I miss. Di ba? Yun yun. Na-miss ka namin, Pres, nung nawala ka. Kasi sabi mo sinet mo yun yung competition for everyone. No? Nung nawala ka, parang may parang may gap. Kasi yung level ng competition, nung andun ka, ganun kataas Tapos nawala yung JC Panelo. No? I'm not saying na hindi magagaling na iwan. Pero yun na nga, ang laking bagay talaga yung nawala yung aming kasama sa pag-iibon. Pero what I cherish most about you, yung transformation mo as a leader na hanggang ngayon, nakikerry mo you keep on molding yourself Kahit saan ka ilagay, sa politika, sa pigeon racing, sa pagmamanok, even doon sa mga ginagawang pag-organize sa mga activities. Yes. I think you're involved with
sort of mga physical and Biking? biking And ano. motor Oo. trading, yes. Oo. Nakikita ko yung pag-organize. Sabi ko talagang hindi siya napapagod at yung leadership ay laging nag-emanate. Nakikita mo lagi. Thank you, Sir Randy. Welcome press. Pero sabi ko nga, without you, kahit ano sabihin mo na tayo yon, without you, hindi magiging ganong kataas ang standard ng La Union. And magpapasalamat kami sa inyo in behalf of the La Union Fanciers. Kasi nakarating kami as far as Matnog ngayon. Kung hindi mo Wow, pinos yan Matnog. noon, hindi kami makakarating kasi gusto namin lagpasan yung ginawa mo noon eh. Yes, yes, yes. Inisenat mo, kailangan ano naman tayo, mag-upisa naman tayo na ganito naman. Tapos inangat naman namin ng pakonti-konti. Yun yung pan natin, di ba? Yun yung aim natin noon. Lagpasan kung ano yung meron Correct. sa Dakot. And I'm happy on that. And I'm happy rin na nandyan pa rin kayo na sa fan shares. Kasi nga, they really need you. Hindi naman kasi magiging maayos ang isang club kung wala rin naman experience yung mga namumuno. Kasi based on their experience, mas maayos nila na yung club from their mistakes no previous. Kasi wala namang permanente. Ay, wala namang perfect. Diba? Lahat yun. Ay, ang dami kong namimiss. The first time na nakita kita nga na sabi ko, sorry for the word. It's okay. Well, sana nag-iibon pa rin ako. Hope so nga. Anyway, sa pag-iibon naman siguro, Sir Randy, andyan lang lagi tayo. And kung ano man yung kayang itulong ko sa pag-iibon, just like we started, nakita ko naman noon, kung naaalala mo, even you started mga seminars, naalala mo, the same true with sa atin din noon sa club natin sa Lupra, we started seminars dahil yun yung key point para matuto sila. May nagpapa-introduce dati na brand sa atin and sila yung nag-offer ng mga and nagamit natin sila to educate yung mga fan shares. And from that fan shares, nakita nila yung mga importance ng bloodline. So I think those are the key point kung bakit tayo tumaas ng mga natin. Knowledge is power, sabi nga nila. Yun. I agree 100% press. Siguro yung mga nakikinig na mga kapwa natin na leader ng bawat club, alam ko marami kayong makukuha na mga wisdom doon sa mga nabanggit ni Press. Siguro din naman ngayon, para din naman lahat tayo makinabang dito sa interview na to. Tanungin natin si Press, ano yung pwede nyo po na payo na maibigay doon sa mga nag-uumpisa sa pag-iibon? Kasi po ngayon ang sitwasyon, sabi ko maraming access ngayon sa magagandang ibon. No? Internet, ang bilis mong makakita. Noon sa atin, medyo limited pa. Limited pa noon. Ngayon, pinopost sa Facebook. Pero as a newbie, yung mga nag-uumpisa, ano po yung maipapayo ninyo, Press, Pukonsi, para mas maging maganda yung umpisa nila sa larangan na to? Siguro ang maipapayo ko is focus. Focus kung ano yung gusto mong paniwalaan. There's no such bloodline na magdodominant sa bawat karera. Every bloodline is may potential na manalo. It's just on you how to cook the best bloodline na pasok sa'yo. There are certain bloodline kasi na hindi naman akma doon sa sitwasyon mo or oras mo ng pagpapakain or paano pag-maintain mo. Kaya nag-fail ka. Tulad ng sabi ko kanina, 50% ang maintenance. 45% ang bloodline. So, choose the bloodline that fits you. And from that bloodline, develop it. Patient. Maging pasensyoso ka. Hindi pwede na nakuha mo yung ibon ni Sir Jaime Lin, winner ka na po ba? Hindi ganun yun. Kasi iba-iba ang sitwasyon. Iba-iba ang pag-aalaga. Iba-iba rin yung lugar ninyo na mag-a-adapt yung ibon. So, the best advice na sasabihin ko sa inyo is focus on what you have. Kung makaka-acquire ka sa capacity mo, hindi mo kailangan mangutang or develop mo yon dahil nagkalat na ang magagandang bloodline. Meron na tayong lahat yan. Depende na lang sa pag-develop and pag-maintain mo. Siyempre, cleanliness pa rin sa loob. Kahit gaano kaganda ang bloodline mo, kahit gaano kakwan, pag nagkasakit yan, dapat kalma yan. Kasi endurance ang laban natin sa pag-iibon.
hindi power. Endurance yan. Thank you, Pres. I have one more question left, Pres. Gusto ko rin siguro tanungin since nagmamano ka na ngayon, ano? Mm. Ano sa iyo ang mas exciting? Yung pagmamanok o pagkakalapate? Ay, hindi honest Das. Ano ang kwan? Ano ang Kalapate. kalapate. Oo. Why, kasi Pres? Bakit po? iba yung feeling mo na nag-aantay ka sa loop ng mga ilang oras, lalo na kung ang layo. Tapos, yung saya mo, pag nakita mong may tumutuldok na, di ba? Kikita mo sa Round na yan. Sa akin yan. Ganun. Tapos, pag palapit na ng palapit, yung adrenaline mong tatakbo, kukunin yung stickers, ganun. Yun yung pinaka-exciting sa akin na competition. Maganda rin ang sabong. Maganda rin siya. Dahil ito nga yung isa rin nating libangan. Pero kung sa tanong mo kung anong mas nai-excite ako, more on sa dahil dito nga masaya siya. Pres, may isang hirit pa. Siguro breeding tips lang. Ah. Both sa manok at saka sa kalapate, kahit na konting ano lang, kaalaman na pwede mong i-share sa amin. So, breeding. Sa breeding, pag nag-breed ka, tignan mo kung anong kung saan ang rota. Merong ibig sabihin yung bone structure, lalo na sa pag-iibon. Meron tayong tinatawag na mabundok, meron din tayong tinatawag na flatland. And then, dapat malayo pa rin yung pino-foresee mo, especially kung maulan yung ganitong So, dapat yun yung mga factor na isipin mo on breeding. Kasi nga, pag nag-breed ka, 21 days lang yan, then 2 months. 2 months na, tinitrain mo na yung ibon mo. So, with that span of time, isipin mo na anong terrain, anong weather situation ang papasukin mo karera. Kasi, on that, do research. Like, some bloodlines, may tinatawag tayong all-weather. Yung bloodline naman na iba for flatland. Yung iba mountainous, ganun. Nagba-base kasi sila doon sa structures nila. Kaya ganun yung mga ano nila. Pangalawa, i-add ko lang isang sekreto sa pag-iibon is yung kung napapansin nyo, bakit yung ibang fancier nagpa-powder? Kaya nga. Makinis sila. Kasi nililimit nilang hinahawakan. So, a simple tip sa figure fancier, mas maganda na ang mga binibigay nyong vitamin or medicine is inihahalo nyo sa pagkain and sa tubig. Para ito, maiwasan yung hawak ka ng hawak sa ibon. Kasi, malaking factor yung nagiging makinis yung ibon nyo dahil kung papansinin nyo, pinatakan mo ng tubig yan, nagpo-fall lang. Tama. Yun yung powder nyo. Ang kamay natin, nagkakaroon yan ng moisture or nagwi-wet, lalong pasmado. And then, na ano sila. And nai-irritate yung mga feathers nila. So, maintain mo yung cleanliness ng loop, yung pagpapaligo rin sa kanila, feeding, vitamins, that's it. And less is more. Simple lang, no? Less is more. Huwag yung complicated. Wag mong isipin yung mga sinasabi na nila na ganitong gamot, ganito pampalakas, ganito. Basahin niyo yung label sa likod. Yung iba-ibang pangalan, pero B-complex lahat yun. Brewer is a B-complex. Tapos bibigyan mo siya ng vitamins na naman na B-complex. Puro B-complex na. Kaya nga. Diba? So, yun. Yung mga grits, yan yung mga importante talaga. Kasi calcium and mineral sila. Pero, take note, be observant sa mga vitamins na binibigay nyo. And, less is more. Hindi kailangan bugbog. Top notch talaga yung term ko. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nalilimutan. Chris, maraming pong salamat Thank you, sa mga info at kaalaman na na-share nyo sa amin. So, thank you rin po na pinapunta nyo ako dito sa inyong magandang tahanan sa inyong farm. Actually, mga kabidan, dito rin ako for a reason nga. Dito na nag-umpisa to. Meron akong isang matandang kaibigan na naghahanap ng maalagaan na manok. And agad-agad siya pantawag sa akin para magregalo ng isang manok para doon sa kaibigan natin na matanda. Ganun ito. Ganun ka buting tao talaga to si Pres JC. Magmula noon hanggang ngayon.
Thank you, Pres, very much. Thank you, Sir Randy. And I hope to play with you around. Sige po. Sana makabalik din ako. Andito lang kami, Pres. Thank you, thank you. Excited kami na makasama ka ulit. Thank you. Thank you po. Thank you, Sir Randy. Bye-bye! Okay.